Siya ay isang ordinaryong itim na babae ngunit siya ay desperadong hinahabol ng isang puting lalaki na nagmula sa isang marangyang pamilya. Ang ilang puting babae ay sinubukan na nakawin ang kanyang puso ngunit nanatiling malalim ang pagtingin ng lalaki sa itim na babae na si Lena. At nang makita ang mapahamak na tingin at inggit sa kanya nanatiling tahimik si Lena at kahit pa nagpupumilit ang lalaki na makuha siya hindi pumayag si Lena dahil alam nitong ang itim na balat ay hindi tanggap ng mga puti sa bansang ito kahit saan siya magpunta. At bukod pa ang kanyang pamilya ay mahirap at kailangan nitong magtrabaho pagkatapos ng klase upang makatulong sa kanyang ina. Alam nito na siya at ang binata ay nagmula sa magkaibang mundo na nahahati sa uri at kulay at ang kanilang pag-ibig ay nakatadhana upang harapin ang mga paghihirap. At isang araw habang nagtatrabaho sa isang piging hindi inaasahan ni Lena na makita ang binata sa lugar. At mabilis itong sumenya sa kanya na magpanggap na hindi sila magkakilala at natatakot na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang itim na babae ay magdadala sa kanya ng problema. Ngunit biglang hinawakan siya sa kamay ng lalaki at dinala ito papalayo sa lugar. Sinabi nito sa kanya na nagpalista ito sa militar at aalis ng nayon para dumalo sa digmaan. At nang marinig ito ang ngiti sa mukha ni Lena ay mabilis na wala dahil ang katotohanan ay matagal nang nahulog ang loob nito sa binata. At dahil sa lahat ng bigat sa labas ng mundo itinago nito ang pagmamahal sa kanyang sarili. At ngayon habang hinaharap nito ang katotohanan na malapit na itong umalis sa buhay niya hindi na nito mapigilan ang kanyang nararamdaman at hinalikan niya ito. At sa mga sandaling yun ang dalawang tao na talagang nagmamahalan ay tuluyang nagkasundo. Gayunpaman ang oras para mahalin nila ang isa't isa ay sobrang maikli. At ilang araw ang nakalipas umalis ang binata sa nayon at humakbang sa kaguluhan ng digmaan at mula noon si Lena ay nagsimula ng buhay na puno ng pananabik at naghihintay araw-araw sa mga liham. Ngunit mahigit 2 buwan ang lumipas hindi pa rin ito nakakatanggap ng kahit isang liham mula sa kanya. At kahit pa wala itong naririnig mula sa binata hindi ito tumigil sa pagsusulat at nagpapadala ng sulat tuwing linggo at hindi rin ito alam ang kanyang numero ng unit o kung saan ito nadestino kaya karamihan sa kanyang sulat ay nakatambak lamang sa bahay. Tumayo ito araw-araw sa labas ng pinto at nagmamasid ngunit hindi na nito muling nakita ang kanyang pamilyar na mukha. Tumingin ito sa himpapawid at umaasa na ang hangin ay dalhin siya papalayo. Hanggang sa isang araw pagkalipas ng buwan dumating ang liham mula sa ama ng binata kung saan marahan niya itong binuksan at nalaman na ang kanyang kasintahan ay namatay sa labanan. Ngunit hindi lubos maisip na pagkatapos ng buwan na paghihintay ang balita na matatanggap niya ay ang pagkamatay nito. Umupo ito sa kanyang kama hawak ang liham at umiiyak buong gabi at dahil dito umiga ito sa kama ng ilang linggo at gumawa ng desisyon na hihinto ito sa pag-aaral at magpapalista sa militar. Nais nitong magtungo sa digmaan at makita ang lugar kung saan nakipaglaban ang kanyang kasintahan. Hindi matanggap ng kanyang ina ang ideya nito ngunit ang utak ni Lena ay nakapagdesisyon na at sa kabila ng pagmamakaawa ng kanyang ina determinado pa rin itong sumali sa militar. At dahil walang ibang pagpipilian ng kanyang ina na puno ng kalungkutan ay inihatid si Lena sa tren na maghahatid sa kanya sa digmaan. At hindi nagtagal dumating si Lena sa training camp at sa oras na makarating ito nakilala nito ang isa pang itim na lalaki na si Belle. At si Belle na mahigit 1 taon nang nasa training camp ay umibig kay Lena sa oras na makita niya ito. Mabilis nitong inabot ang kanyang kamay at nais na tulungan siyang makababa sa truck. At nang makita ang kabaitan si Lena ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at kinuha ang kanyang kamay at bumaba sa truck ng militar. Sinamantala ni Belle ang pagkakataon na ipakilala ang kanyang sarili at sinabi kay Lena na kung kailangan ito ng tulong maaari niya itong tawagin sa anumang oras. At dahil sa mainit na pagtanggap nito si Lena ay simpleng ngumiti bilang tugon sa kanya. At dahil sa mga sandaling yun siya ay nalulunod pa rin sa kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kasintahan at tila wala nang makakabukas ulit ng pag-ibig para sa kanya. At dahil namatay ang kanyang kasintahan sa digmaan isinuko nito ang kanyang pag-aaral at sumali sa hukbo dala ng pagnanais na makapaghiganti at plano na tapusin ang hukbo ng mga Aleman at tuparin ang pangarap ng kanyang kasintahan. Itinalaga ito sa isang purong batalyon ng mga itim na babae na una sa uri nito na mabilis nakuha ang atensyon ng media. Maraming tao ang naghihintay na makitang mabigo ang hukbo na ito dahil naniniwala sila na ang mga itim na tao ay walang kakayahan na lumaban at ang mga itim na babaeng ito ay hindi makakakuha ng kaluwalhatian sa labanan. Ngunit ang babaeng opisyal na nangunguna ay may malaking tiwala sa hukbo at nais nitong patunayan sa mga nangmamaliit sa itim na mali sila kaya naman ang pamantayan nito sa hukbo ay napakahigpit. At si Lena na noon pa man ay pisikal na mahina ay madalas nagiging target ng kanyang opisyal at ang lahat ng nangyayari sa kanya ay tahimik na pinagmamasdan ni Belle na umibig sa kanya sa unang tingin. Ngunit si Belle ay ordinaryong estranghero lamang para sa kanya dahil ang kanyang puso ay pag-aari pa rin ng kanyang kasintahan na namatay sa digmaan. At isang araw ang unit ay nagsasanay para sa pakikipagdigma ng kemikal at 2 grupo ng babaeng sundalo ang nakatayo sa loob ng selyadong silid at tahimik na naghihintay.
At sa sumunod na sandali isang granada ng usok ang itinapon sa loob at ang lahat ay mabilis na isinuot ang kanilang gas mask. Ngunit si Lena na nalulunod pa rin sa kalungkutan ng pagkawala ng kanyang kasintahan ay mas mabagal gumalaw sa iba at sa huli dahil hindi makayanan ng usok sa silid tumakbo ito sa labas para makahinga. Isang reporter na sumusunod sa hukbo ay nagmadali at kumuha ng litrato ng walang tigil. Ang galit na opisyal ay sumigaw kay Lena na bumalik sa loob at ayaw nitong hilahin niya ang buong unit at pagtawanan ng mga puti. At nakaupo ng mahina sa sahig si Lena ay nakinig sa pagsaway ng opisyal at ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at pagsisi sa sarili. Nais nito na maging malakas at matapang at maging karapat-dapat na sundalo ngunit palagi itong nagkukulang. At samantala bigla nitong nakita ang espiritu ng kanyang pumanaw na kasintahan na nakatayo sa tabi ng opisyal na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at hinikayat ito na tumayo at maniwala sa kanyang sarili. At dahil dito isinuot ni Lena ang kanyang maskara at determinadong naglakad pabalik sa silid. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lena ay matapos ng pagtitiis nito ng ilang buwan sa pagsasanay at matapos ang lahat ng pagsusulit hindi pa rin sila nakatanggap ng anumang utos na magtungo sa digmaan. At malinaw na kinokontrol ng mga puti ang gobyerno at tumanggi pa rin na bigyan ng mga itim ng patas na pagkakataon. At dahil determinado na patunayan ang lakas ng kanyang mga tao personal na nagtungo ang babaeng opisyal sa puting komandante upang humiling ng paglipat sa kanila. Ngunit malamig na sinabi ng komandante sa kanya na maghintay sa balita at ginamit ang dahilan ng pagpupulong upang paalisin ito sa kanyang opisina. At nang magtungo ang mga bagong recruit sa digmaan sila ay napuno ng tensyon habang hawak ang kanilang mga baril at marahan na sumusulong sa mga kanal. Patuloy nitong pinapalakas ang kanyang sarili at tinipon ng lakas ng loob na makahanap ng posisyon at maghanda sa labanan. At hindi nagtagal binigay ng komandante ang utos para sa isang malawakang pag-atake at sa oras na marinig ng mga sundalo ang utos umakyat sila sa mga kanal. At sa isang iglapang hangin ay napuno ng nakakabingi na putok ng mga baril at hiyawan ng mga sundalo. At nang makitang bumabagsak ang kanyang mga kasama sa tabi niya natigilan ito sa takot at hinahabol ang kanyang hininga. At matapos ng pag-aalinlangan tumayo ito ng may labis na galit at lumabas sa hukay habang dumadaan ang mga bala sa kanyang tenga. At sa hindi nito pagpansin sa panganib sumugod ito sa posisyon ng kalaban gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit ang isa sa mga eroplanong pandigma na magbibigay sa kanila ng cover ay nagliyab sa kalangitan. At dahil dito tumigil ito sa pagtakbo at nagtungo sa pinangyarihan ng pagbagsak at nagpupumiglas na kunin ng piloto palabas ng eroplano ngunit ang lalaki ay wala ng buhay. At mula sa bag ng sundalo nakita nito ang madugong liham at dinala niya ito habang patuloy na sumugod sa linya ng mga Aleman. At sa oras na magtapos ang labanan maswerte itong nakaligtas ngunit ang tanawin ng brutal na patayan ay nanatili sa kanya. Inilagay nito ang liham sa isang bag na puno ng liham ng mga sundalo na para sa kanilang mga pamilya. At hindi nagtagal 12-dosenang bag na puno ng liham ang isinakay sa isang truck ng militar. Umalis ang mga liham sa araw na yun at walang nakakaalam kung gaano katagal tumatakbo ang truck nang marating nito ang isang base kung saan ibinaba ng mga sundalo ang liham at itinapon ito sa isang bakanteng hangar. At sa loob libu-libong liham ang nakatambak na parang bundok na napakarami upang may hatid at may ayos ito sa tamang oras at marami sa kanila ay naroon lang sa mahigit na kalahating taon. Habang ang mga liham na yun ay nakaligtaan at nabubulok na sa kabilang lugar at maliit na nayon isang ina ang nakatayo at sabik na naghihintay sa kartero na dumating. Matagal na itong sabik na naghihintay sa liham ng kanyang anak ngunit pagkalipas ng mahigit 5 buwan wala ni isa ang dumating. Bawat pagkabigo ay tumagos sa kanyang puso ng kalungkutan at sa likuran nito nakatayo ang ama at nakababatang anak na babae na tahimik naghihintay. At sa wakas ang desperadong ina ay nagtungo sa lugar malapit sa White House at umaasang malaman kung ang kanyang anak ay buhay pa. Tumanggi itong maniwala na ang kanyang mabait at masunurin anak ay gumugol ng 5 buwan sa digmaan nang hindi man lang sumusulat ng liham. Bagamat maraming opisyal ang dumadaan sa lugar na yon araw-araw walang pumapansin sa nagdadalamhating ina na ito. Hanggang sa isang gabi nakuha nito ang atensyon ng unang ginang habang lumabas ito hawak ang isang payong at nagtanong sa ina kung may problema ito. At sa pagsasamantala ng pagkakataon kinuha ng ina ang litrato ng kanyang anak at sinabi sa unang ginang ang tungkol sa nakakalungkot na katotohanan na hindi ito nakakatanggap ng liham sa kanyang anak. Sinabi rin nito na marami siyang natuklasang ibang pamilya na katulad ng sa kanya na walang katapusang naghihintay ng liham na hindi dumarating. Nagmakaawa ito sa unang ginang na tulungan siya at upang magpakita ng habag sa isang ina na nasasabik sa kanyang anak inaliw siya ng unang ginang at nangako na gagawin ng lahat ng makakaya nito para makatulong. At ilang araw ang lumipas ang Pangulo ay gumawa ng pagpupulong at nagtatanong sa kanyang tauhan kung bakit napakaraming sundalo sa digmaan ang hindi magawang makipagpalitan ng lihan sa kanilang pamilya. Mabilis na pinaliwanag ng kanyang tauhan na sitwasyon ng digmaan ay kritikal dahil karamihan ay natatakot at marami rin ang nagiging sugatan na nagiging sanhi ng pag-antala sa pagpapadala.
Ngunit tumanggi ang presidente na tanggapin ang paliwanag at hiniling na ayusin nila ang problema ng mabilis at iginiit na ang liham ay mahalaga para mapanatili ang moral at mapalakas ang loob ng sundalo. Idinagdag ng unang ginang na bilang isang ina kapag hindi ito nakatanggap ng liham sa kanyang sariling ina maaaring mahirapan ito na mag-focus sa trabaho. At kung maraming ina sa buong bansa ang mawawala ng kapanatagan sa pag-iisip maaari nitong maantala ang lokal na produksyon at makaapekto sa buong takbo ng digmaan. At sa ilalim ng panggigipit ng presidente at unang ginang ang general ay mabilis na ngako na aayusin ang problema sa mga liham sa lalong madaling panahon. Ngunit sa panahon na yon halos 20 milyong liham ang naipon at bawat opisyal ay alam na ito ay nakakapagod na trabaho na hindi magdadala ng karangalan kaya walang sino man ang tumanggap nito. Hindi inakala ng babaeng opisyal na ito na habang binubuhos nito ang kanyang puso at kaluluwa sa pagsasanay ng mga sundalo hindi pa rin sila nabigyan ng pagkakataon na lumaban sa digmaan. At dahil nadismaya walang pagpipilian ng opisyal kundi dalhin ang kanyang hukbo sa sine para magpalipas ng oras at sumama si Lena kasama ang iba pang babae. At doon nakita nito si Belle na palaging nagpapakita ng kabaitan sa kanya na nakatayo sa harapan ng sinehan at nakatingin sa kanya. Ang iba pang sundalong babae ay naunawaan ito at mabilis na umalis at binigyan si Belle ng pagkakataon na makausap si Lena ng mag-isa. Sinamantala ni Belle ang pagkakataon at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya para mapalapit sa dalaga. Ngunit si Lena ay nalulunod pa rin sa sakit ng pagkawala ng kanyang kasintahan at bilang tugon kay Belle ngumiti lamang ito. Sinundan siya ni Belle sa loob ng sinehan at sinasadyang umupo sa tabi niya ngunit sa oras na magsisimula ang palabas isang puting opisyal na mababa ang tingin sa mga itim ang lumitaw at galit na sumisigaw sa kanila at pinapaalis. Ngunit sa kabutihang palad ang babaeng opisyal ay nakaupo sa malapit at dahil sa galit tumayo ito at inutusan ng puting lalaki na umalis at idineklara na mas mataas ang ranggo nito at hiniling na sumunod dito. Ang puting opisyal na kinamumuhian ng mga itim ay tumugon ng malamig na hindi ito susunod sa isang itim na babae. At dahil dito siya at ang kanyang mga kasamahan ay tumalikod at lumabas ng may labis na galit. At dahil nag-aalab sa galit hindi lamang tinanggihan ng kanyang hukbo na lumaban at pinahiya pa muli itong bumalik sa opisina ng puting komandante. Iniulat nito na ang kanyang mga sundalo ay ininsulto sa sinehan at direktang pinangalanan ang dalawang opisyal na nagsimula ng gulo. Ngunit bago pa nito matapos ang kanyang salita pinigilan siya ng komandante at sinabihan siya na tumahimik ngunit tumanggi ito na makinig sa kanya at iginiit ang pantay na pagtingin sa mga itim na sundalo. At hindi inaasahan biglang sinabi ng komandante sa kanya na dalhin ito ang kanyang mga sundalo at mag-report sa larangan ng Europa sa lalong madaling panahon. At nang marinig ang salita na yon ang opisyal na matagal nang nangangarap na patunayan ang kahalagahan ng kanyang mga tao ay labis na napuno ng kasiyahan. Pagkatapos ay inabot ng komandante sa kanya ang isang envelope at sinabi sa kanya na nilalaman nito ang kanilang misyon ngunit dapat lamang niya ito buksan sa oras na makarating sila. At labis ang tuwa ang babaeng opisyal ay pinangunahan ng mahigit 800 na itim na babae sa isang barko patungo sa Europa at naglayag ng walang escort na barko. Ang malakas na alon at walang tigil na pag-ugoy ng barko ay nagparamdam sa mga babae ng labis na pagkahilo. Ngunit dahil determinado na marating ang digmaan at patunayan na ang mga itim na sundalo ay hindi mas mababa kaysa sa mga puti tiniis nila ang paghihirap ng walang reklamo. At matapos ng nakakapagod na paglalakbay narating nila ang Europa na kung saan pinagsama ng babaeng opisyal ang kanyang mga tropa at inutusan ng mga ito na ibigay ang kanilang makakaya. At dahil ito ang unang pagkakataon na haharap sa mundo ang isang batalya ng mga itim na babae nais nito na mag-iwan ng pinakamalakas na marka hanggat maaari at ipahiya ang mga nang mamaliit sa kanila. At sa oras na bumaba sila nagmarcha sila patungo sa kanilang nakatalagang base ng walang pahinga. Ang kanilang sabay-sabay na hakbang at disiplinadong formation ay hinatid sila sa mga gumuhong kalye at ang lahat ng kanilang daanan ay humihinto para manood. At dahil namangha sa biglang paglitaw ng mga itim na sundalo inakala ng mga sundalo na dumating na ang sandali para humawak sila ng baril at patunayan na ang mga itim ay hindi mahina. Ngunit nang dumating sila natuklasan nila na ang kanilang misyon ay hindi ang lumaban at sa halip ang trabaho nila ay pagbukod-bukurin ng mga tambak na liham. At nang marinig ang balita na ito ang kaluluwa ng bawat babae sa unit ay mabilis na lumubog. At si Lena na sumali sa hukbo ay umaasang lalaban sa digmaan ay mabilis na natabunan ng matinding pagkabigo. At malinaw na kahit natapos nila ang bawat yugto ng pagsasanay ng militar ang puting komandante ay wala pa ring tiwala sa kanila at tumanggi maniwala na ang mga itim na babae ay kayang lumaban sa digmaan. Halos 20 milyon liham ang nakatambak sa lugar at naghihintay na may padala at mas marami pang liham ang dumarating araw-araw. Ngunit ang mga puting opisyal na ayaw sa kanila ay mas pinahirap ang trabaho at binigyan lamang sila ng 6 na buwan upang tapusin ang trabaho. At dahil nahaharap sa ganitong balakid ang opisyal na babae ay labis masama ang loob ngunit bilang sundalo pinilit nito ang kanyang sarili na manatiling kalmado at sinubukan pigilan ang galit ng kanyang mga sundalo.
At mas pinalala ang gusali na itinalaga sa kanila ay isang lugar na tinamaan ng bomba na may mga sirang pader at basag-basag na salamin. At para makapagsimula magtrabaho kailangan ng mga babae gumugol ng oras para maglinis sa lugar. At dahil sa pagsisikap ng mga sundalo isang malinis at maayos na lugar ng trabaho ang natapos nila. At hindi nagtagal sinimulan nila ang nakakapagod na proseso ng pag-uuri ng sulat at walang katapusang tambak ng mga sulat ang inilipat mula sa airport patungo sa kanilang himpilan. At habang abala ang lahat sa pagtatrabaho biglang sumigaw si Lena ng galit sa iba at lumalabas na marami sa mga sulat ay matagal nang nasa lugar at sira-sira na ang mga ito. At ang mga babae ay madalas makakita ng mga ligaw na tag na nakakalat sa mga ito. Ang ilan sa mga sundalo ay casual na itinapon ng tag na ito sa isang kahon ngunit nang makita ito nasaktan ng puso ni Lena dahil naalala nito ang kasintahan niyang namatay sa digmaan. Hindi nito maisip na baka itinapon lang ng kung sino ang kanyang tag at dahil napuno ng galit pinagalitan nito ang iba pa habang lumuluha. Ang lakas na pinipilit nito sa kanyang sarili ay tuluyang sumabog habang nagtungo ito sa banyo at umiiyak ng walang tigil. At kahit pa ngayon hindi pa rin ito matanggap sa kanyang sarili na ang kanyang minamahal ay wala na. Ilan sa kanyang mga kaibigan ay sumunod at marahan na inaliw siya at matapos ng walang tigil na pag-aalala nila inamin ni Lena ang katotohanan na ang kanyang kasintahan ay namatay sa digmaan. At sa mga sandaling yun naunawaan ng kanyang mga kaibigan kung bakit ang tahimik at mabait na si Lena ay nawala sa kontrol at sumigaw kanina. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ng opisyal na babae na sa unang pagkakataon ay nagsalita kay Lena ng malumanay at ang dahilan kung bakit ay dahil lihim itong nagagalit dahil hindi nito napamunuan ang kanyang hukbo sa labanan at naipit sa pag-uuri ng mga sulat. Ngunit sa mga sandaling yun bigla nitong napagtanto kung gaano kahalaga ang kanilang misyon at sila ang tulay na magdurugtong sa mga sundalong desperadong nakikipaglaban at sa mga pamilya nito na naghihintay sa kanila. At sa ilalim ng gabay ng opisyal nagsimulang maintindihan ng mga kababaihan ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. Ang kanilang hinanakit ay nawala at napalitan ng determinasyon at buong puso nilang inalay ang kanilang mga sarili sa kanilang gawain. At isang araw ang isa sa mga kaibigan ni Lena ay biglang nakita ang isang liham na may dugo at ang tagatanggap ng pangalan sa envelope ay si Lena. At sa oras na makita niya ito ang puso ni Lena ay napuno ng emosyon at naramdaman nito ang pananabik at takot ng magkasabay. Matagal na niyang pinangarap na matanggap ang liham na pinadala ng kanyang mahal bago ito mamatay. At ngayon na nasa kamay na niya ito labis ang takot nito na buksan ito at pagkaraan ng araw ng pag-aalinlangan nagtungo ito sa isang maliit na pagsasalo kasama ng kanyang mga kaibigan at hindi inaasahang makita si Belle na hindi tumitigil magmalasakit sa kanya. Si Belle ay gaya pa rin ng dati at habang si Lena ay lubog pa rin sa kalungkutan ay tumugon lamang ng ngiti sa kanya. Ngunit si Belle na matyaga ay tumanggi na sumuko at taimtim nitong niyaya si Lena na sumayaw kasama niya. Nag-atubili si Lena ng ilang sandali bago sumang-ayon sa kanya ngunit sa oras na tumugtog ang musika ang imahe ng kanyang mahal ay lumitaw sa kanyang isipan. At dahil hindi na mapigilan ang kanyang kalungkutan tumalikod si Lena ng mabilis at umalis sa lugar habang pinagmamasdan siya ni Belle na papalayo at lubos na nalilito. At pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan mabilis niya itong sinundan. At nang makita ang lumuluhang mukha ni Lena marahan nitong tinanong kung may nasabi ba itong mali o nagawa sa kanya. At sa mga sandaling yun tumugon si Lena kay Belle at sinabing iniisip nito ang kanyang kasintahan at kahit na namatay ito sa digmaan hindi pa rin ito kaya makipagrelasyon ng panibago. Alam nitong nag-aalala siya para sa kanya ngunit ang kanyang puso ngayon ay pag-aari pa rin ng kanyang kasintahan. Nagsalita ito ng tapat at sinabi kay Belle ang kanyang nararamdaman at iniisip dahil ayaw nitong sayangin niya ang kanyang oras sa paghihintay sa isang bagay na maaaring hindi mangyari. Ngunit si Belle na determinado kagaya ng dati ay mahinaong sinabi sa kanya na maghihintay ito ng gaano katagal o kahit pa mahabang buhay pa. At habang nakatingin kay Belle na matatag sa kanyang pag-ibig si Lena ay napunta sa malalim na katahimikan. At buwan nang lumipas hinanap ni Belle si Lena at dinala niya ito sa sementeryo at mula nung nakaraan gabi palihim na hinanap ni Belle ang libingan ng kanyang kasintahan dahil alam nitong si Lena ay may mga nais na sabihin sa kanyang yumaong kasintahan. Kasunod ng mga tagubili ni Belle marahan naglakad si Lena habang bumabagsak ang kanyang luha nang hindi napipigilan. Pagkatapos ay nakita nito ang libingan ng lalaki na hinahanap niya araw-araw habang bumagsak ito sa kanyang mga paa nang lumuluha. At sa wakas nagkaroon ito ng lakas ng loob na buksan ang liham na hindi pa nito binabasa. You're Miss Lena. Vector Niner. Niner here. I don't want to cause you concern, but for the first time I think that the reality of me not making it home may be sinking in. I know I asked you to wait for me, and knowing you, you will. But if I don't make it back, please live your life with the laughter that you had in that rumble seat, that kind of freedom and fun. Look for me in the skies. Yours forever.
At nang matapos niya itong basahin ang kanyang mukha ay napuno ng luha at kahit gaano pa ito umiyak alam nito na ang kanyang kasintahan ay wala na magpakailanman. At pagkatapos ng ilang buwan ng pagsisikap ang hukbo ng mga itim na babae ay nagawang matapos ang kanilang misyon. Nalinis nila ang mahigit 20 milyon na liham sa loob lamang ng 3 buwan na mahigit sa kanilang schedule. At salamat sa kanilang pagsusumikap ang mga sundalo sa digmaan at mga mahal nila sa buhay ay muling nagkausap. Ang hukbo na matagal hinamak at minamaliit ng marami ay tinapos ang kanilang gawain at naghanda na umalis. Nakatanggap sila ng matamis na pamamaalam at isang grupo ng mga puting sundalo ang nagbago matapos na makita ang kanilang dedikasyon at nagtungo sa istasyon upang saluduhan sila na simbolo ng pasasalamat at respeto. At sa unang pagkakataon ng mga itim na babae na nagtiis sa walang katapusang diskriminasyon ay nakamit ang palakpakan at pagkilala na nararapat para sa kanila at hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa kanilang aksyon. At nang matapos ang digmaan si Lena at Belle ay natagpuan ng pag-ibig sa isa't isa at nagsimula ng bagong kabanata ng buhay at pag-ibig. Salamat sa panunood mga idol hanggang sa muli, love you all.